nasa day 21 na tayo ng ating healing discipleship. Ang 21 days po, ito po ay napakagandang tawag dito, pagmuni-munihan kasi nga ang sinasabi ng mga psychology katulad na nabanggit na ni Ate Linda, para ma-break yung mentality mo o yung mindset mong nakasanayan, kailangan mo ng 21 days na 21 tuloy-tuloy na days. pagtatanim. So, kung nasusundan niyo po yung healing na sinesend natin po, naka 21 days na tayo at ngayong araw na to ay pang 22 days na natin ng healing. So, alam ko po na meron lang na bakbak, ano bang nabakbak? Yung parang natanggal na mga Mm. mindset natin patungkol sa healing, yung mga parang kailangan nating iwan, alam ko na iniwan na natin at yung mga Mm. mabuting binhi lamang ang ating itinanim. Kasi po, kung merong nagtuturo ng healing, meron ding nagtuturo against sa healing. So Mm. dapat ma-differentiate natin kung ito ba ay sa Diyos o ito ay hindi sa Diyos. Kasi hindi tayo pwedeng tanggap lang ng tanggap. So, 21 days, congratulations. At pang 22 Amen. days na tayo ngayon. Kasi katulad ng Amen. ni-request ni Ate Agnes at ni Kuya Paul, ang pagtatanim po ay hindi lang tuwing Sabado, kundi ito ay dapat tinatanim araw-araw. Yun Amen. po. Bago po tayo pumunta sa Amen. panel discussion, magkaroon na ako ng quick recap sa napag-aralan natin, 3 to 4 minutes. Tapos habang pong nire-ready ko na po ito, i-ready nyo na din po yung tanong nyo para tuloy-tuloy lang po yung flow natin. So, bibigyan natin ang bawat isa na makapagtanong, isa o dalawang tanong. Tapos, itatry namin sagutin ako, ni Ate Agnes at ni Ate Linda yung mga tanong nyo. At kung wala pang nagtatanong, pwede pang magtanong yung mga may tanong. Pero kung merong tanong yung iba, pagbigyan po natin sila. Naintindihan po ba? Opo. Nuggets? Hindi nuggets. Nuggets po? O sige po. So, i-ready po natin yung mga tanong natin. I-quick recap lang po natin tong napag-aralan natin. May nakikita po kayo sa screen ko? Mm. Ayan. Pwede nyo po yung Healing lakihan katulad discipleship. pag click nyo yung profile ko tas malalakihan po yan. Okay. So, sa healing discipleship po tayo. Ang healing discipleship na itinatanim natin, ito ay 22 days na nga ngayong araw na 'to. Tapos ang pinaka-goal po nito, inuulit-ulit lang natin, magkaroon tayo ng tamang pundasyon patungkol sa healing. Ini-apply po natin yung seed, time, and harvest na pinag-aralan natin sa Genesis 8:22. Tapos yung mga prayer warriors, tayo na tinatawag na prayer warriors, ay magkaroon ng boldness na i-lay hands yung mga may sakit at makita natin Mm. sila na gumagaling. So, kumusta Gumagaling. po? Tayo po ba ay nagli-lay hands na ng mga may sakit? Sila ba ay nakikita nating gumagaling? Yun po yung pinaka-goal natin sa Mark 16:17 to 18 kasi yan po ay isa sa mga tanda ng ating pagiging manampalataya. Yan po ay panglima. Meron pong sinasabi doon na apat Mm. pa na signs. Okay, Amen. so pinag-aralan po natin sa buong buwan ng June yung mga hindrances ng receiving healing. Ibig sabihin po nito yung mga balakid, yung mga sagabal, yung mga roadblock kaya hindi nakakatanggap ng healing ang mga manampalataya. Kasi pinag-aaralan natin dito na wala sa Diyos ang diferensya. Mm. Nasa pag-receive lang natin. Hindi natin pwedeng ituro sa Diyos na may kulang pa sa Diyos kasi ginawa na nga niya. Mm. Pinovide niya na. Mm. Kailangan lang natin ng faith para i-receive natin. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, napapawalang bisa ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga itinuturo. Kasi po, sinasabi ko nga kanina, kung merong nagtuturo ng healing, meron ding nagtuturo against sa healing. So, Mm. kailangan natin makilala kung ang salita ba na kanilang ipinapangaral ay nagpapawalang bisa ba sa itinuturo ng Panginoon. Kasi marami pong nagkiklaim dyan sa mga maling katuruan na yan. Ang first hindrance natin, ito yung palaging tinatanong ng mga secessionists, no? Ito yung una nagiging roadblock. Maybe God's healing ay hindi niya kalooban, 'di ba? Kaya yan yung isa nating nakilala na anywhere, everywhere, any people, God's will for us to be healed. Yun yung kalooban ng Panginoon. Hindi mo pwede i-question na, Lord, kalooban mo bang pagalingin ako o hindi pagalingin? Kasi maliwanag sinasabi ng salita ng Panginoon, kalooban ng Diyos. Kinuha po natin yan sa Matthew
John 8:16-17, no ang si Jesus ay nagpagaling sa sinasapian ng demonyo at yung pinalayas niya at pinagaling niya sila ang lahat ng mga may sakit. Hindi lang iilan, kundi He healed them all. Para matupad yung sinabi ni Propeta Isaiah. Pangalawang hindrances, dahil sa naniniwala sila na um, tawag dito na ang Diyos ay nagpapagaling minsan, ang Diyos ay hindi nagpapagaling minsan, minsan kalooban ng Diyos, minsan hindi kalooban ng Diyos. Nagkukubli sila dito sa Paul thorns in the flesh. Palagi nila itong ah, palagi sila nag-hide dito na tingnan nyo nga, si Paul nga mayroon ng sakit eh. Yun ang sinasabi nila na meron daw siyang sakit sa mata o sa balat o sa ano-ano pa mang sakit na inaano nila kay Paul. Kaso ang problema sa claim na yon, wala tayong makikita na sinabi mismo direkta doon sa Bible. Ayun, kaya a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me. Maliwanag na sinabi ni Paul dito na ito ay, yung thorn in the flesh na meron siya, ito ay messenger from Satan. So, ayan. Yan yung sinasabi po yan sa Corinthians. Pangatlo po yung hindrances, yung I'm suffering for the glory of God. Ginagamit naman nila yung karanasan ng bulag sa John 9, 3, chapter 9, yung buong chapter 9 kalahati po nun. Sinasabi nila doon na minsan baka ang Diyos ay nagbibigay ng sakit o karamdaman para siya ay mapapurihan. Pero never in scripture na ang Diyos ay nagbigay ng karamdaman lalo sa New Testament para ikaw ay pasakitan at siya ay mag-glorify. Maliwanag po ba 'yon? So yan po yung pangatlong hindrances sa John 9. Ayan po. Pang-apat na hindrance, sickness is God chastening. Ginagamit po nila tong Hebrews kasi sinasabi nila na ang Diyos daw ay nagbibigay ng karamdaman para ikaw ay disiplinahin o paluin. Pero again, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya, ayan po, yung sinasabi, yung pagdidisiplina ng Diyos, ito yung way na ma-rebuke tayo, makorek tayo sa ating mga pamumuhay, kung paano tayo namumuhay, kung paano tayo nakikitungo. Especially kung hindi tayo gumagalaw sa pag-ibig ng Panginoon. Yun. Yun po yung pagdidisiplina na sinasabi dyan. Tapos, ito pong cessationism versus continuanism. Ang cessationism, naniniwala sila na healing pass away. Pero ang mga continuanism, like us, naniniwala tayo na ang Diyos ay patuloy pa rin gumagawa even today. Yun. So, yung fifth hindrance po kasi, ginagamit nila to na healing pass away through the last apostles. Sino nagsabi? Nasabi ba sa Bible na pagkamatay ni John the Beloved is hindi na available yung mga healing? Di ba po? Never in scripture na makikita mo yon. Lalo ngayon nagbabasa kami sa Revelation, walang sinabi doon na natapos nang gumawa ang Diyos dahil sa mamamatay na yung last na apostle. Yun po. Kaya yung ginagamit nila dyan, yung 1 Corinthians 13, ang sinasabi kasi nila dito, yung sakdal na dumating, ito daw yung Bible. Pero again, wala pong sinasabi na kapag nakompleto na ang Bible, ay tapos nang gumawa ng himala ang Diyos. Wala pong ganon. Yan. Ayun. So, dito po tayo sa healing discipleship natin, panel discussion. Ibibigay ko na po sa mga may tanong. Nakaready na po ba kayo? Parang meron masakit sa tenga eh. Baka ventilador ate. Opo. Oo nga eh. Nakakaano lang. Mag-mute po tayo Yun na ba kapag hindi tayo magtatanong. Sino na nasa Ayan, harapan? sarap. Ayan, okay na. So, healing discipleship panel discussion. Pwede na po kayo mag-open ng cam. Hindi ako makapag-open ng cam kasi naka-show to. Ayan po, pwede na po kayo magtanong. Tanong. Actually, RB, tanong ako, tungkol, total binanggit mo yung kay Pablo. Opo. Ano yun? Pagsubok ba yun? O anong saan natin may ka-glorify yung na kay Pablo na sinasabi niya na meron siyang taglay na sakit na hindi masyadong malinaw kung ano yun? Pagsubok ba yun? O saan natin maiga-classify yung sakit niya?
Saan natin ma-differentiate? Ayun. Salamat, Kuya Noel. Mayroon po bang sagot si Ate Agnes and Ate Linda bago ako sumagot? Or ako muna at susundan nyo? Ikaw muna. Ikaw Okay. muna. Okay. Nagturo ang mga ano. Okay. So, dito po sa pinag-aralan natin about sa thorn in the flesh ni Pablo po, tinatanong ni Kuya Noel kung saan daw po siya maka-classify. Kung yan ba ay pagsubok or test. Pares lang naman yun. Test o pagsubok. Yun. Pero maliwanag po na sinasabi doon sa verse na ginamit natin sa 1 Corinthians na ito daw po ay messenger ni Satan. So, maliwanag po na hindi yun nagmula sa Diyos kasi po, katulad nung kaganapan yung pagmiministry ni Paul, medyo maingay. Ayan, Maingay. may tumatahol. Okay Kuya na. Bernie ata yung nag-ano kanina. Pa-mute nga po Kuya Bern para may tumatahol na aso. Ayun. So, katulad po nung sinasabi ni Pablo, na sa tuwing siya ay nagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon, merong mga pinapadala ang kaaway para siya ay hindi lang sa mag-disturb kundi yung parang tumaliwas sa itinuturo niya, sa ipinapahayag niya. Kaya maliwanag na sinasabi doon na a thorn in the flesh po, hindi po yun yung sakit na kinalakihan natin na iniiprinta na sa atin. Kasi po ang ginagamit din ng mga secessionist dyan, again, yung mga secessionist po, naniniwala sila na si Paul ay may sakit at ang healing ito ay nag-pass away na. Kasi po yung sinasabi doon sa Galatians, hindi po yung tumutukoy sa mata. Kasi ang sinasabi ni Paul, na kahit ang mata ko, kung maaari lang ibigay ko doon sa mga nangangailangan. Yun po ay figurative speech. Hindi po yun pwedeng kunin na si Paul ay may sakit sa mata, kaya kinakailangan niya na parang mabigyan siya ng mata. Matandaan niyo po na si Paul nung siya ay tinatagpo ng Diyos, nabulag na po siya. Nangyari na po yung sinasabi nila na si Paul daw ay may sakit sa mata. Nangyari na po yun nung nakatagpo niya ang Panginoon sa Acts. Pero maliwanag din na sa Acts po, at di ko alam kung sa chapter 8 po yun, na pinagaling na siya ni Ananias. Yung lingkod na ng Diyos na nandoon. So pinagaling na siya doon ng Diyos, at yung thorn in the flesh po, hindi po yan tumutukoy sa karamdaman. Sa tuwing si Pablo ay nagpapahayag, mayroong messenger si Satan na pinapadala niya upang i-twist yung salitang ipinapahayag niya. Marami po kayong makikita, especially sa Acts. Kailangan po kasi nating pagdugtudugtungin ang Bible para makita natin yung sinasabi dun sa isang kaganapan. Hindi lang tayo pumufocus dun sa nasabi dun sa context na po na yun. Yun po. So, hindi ko po siya i-differentiate na test ng Panginoon, kasi wala pong sinasabi doon na iyan daw na yun ay test ng Panginoon, kundi maliwanag po na sinasabi ni Paul na yun daw ay messenger ni Satan, hindi nanggaling sa Diyos. Any addition? Ano naman? Ako naman po ay, yun din naman ang aking conviction doon na hindi galing sa Diyos. Yung ano man yung nagiging karanasan ni Pablo. Kasi makikita natin doon na nanalangin siya sa Diyos eh. Nag-reply sa kanya na sapat ang biyaya niya sa kung ano man yung nararanasan ni Pablo. Kaya kahit dun sa sagot ng Diyos, malinaw na hindi yun nagmumula sa kanya. Pero yung ano naman ng Diyos, assurance niya naman kay Pablo na kasama niya ang Diyos at walang hindi niya kayang pagtagumpayan. Kasi ang Diyos sumasa kanya. Kaya yun yung aking conviction doon sa verse. Point. Thank you, Ate Agnes. Proceed po tayo sa next question para marami tayong matalakay na mga tanong. Next. May tanong po ba? Sino yung mga nandito? Tinatawag na isa-isa. Ate Jazz, wala kasi si Kuya Paul eh. Sayo mo may tanong Yan, Ate. si Ate Jassel, si Ate Si Selly, Angelo, si Tin. Opo. Diyan. Wala pong maling tanong.
pwede nyo pong i-open yung mga tanong nyo kasi para po na nakikita natin yung mga stand natin. Wala pa din si Ate Beck. Sabi niya habang. Ate Ako Jazz. po, wala akong tanong regarding dun sa message, dun sa pag-aaral. Yung tanong ko, pagkatapos, Anong pagkatapos? parang, ano, paano ulit tatakbo tong, buhay na panalangin after ng healing lesson, mga ganon. Pero kung Okay. dito naman sa lesson, okay naman ako. Okay. Kasagutin ko ba yun? Yun. Sa pag-usap namin ni Ate Ana, ano po to, tatakbo po to ng 3 months. Tapos, katulad nung sinabi natin, kapag may gusto tayong isulat, kailangan muna nating burahin yung mga dapat burahin sa blackboard o sa whiteboard. Kaya, sa loob ng 1 month, trinay nating burahin yung mga maling katuruan na naituro sa atin para makapagsulat na tayo ng maayos, ng tuloy-tuloy. Kaya July and August po yung magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito patungkol sa healing. Kasi marami pa tayong mapapag-aralan po dito like yung power and authority, like yung the Amen. believer's authority, yung mga kinakailangan nating maimprinta sa puso natin, pag-aaralan pa natin siya. Pero next week, wala po tayo, magre-record lang ako at dito yung parang i-play nyo na lang po sa YouTube ko kasi mayroon kayong sport fest. Tama, di ba? Meron kayong sport Oo. fest kaya within the day, pwede nyo na lang siyang i-play tapos mag-send pa rin tayo ng Monday to Friday paghahanda ano natin sa susunod na July, second Saturday ng July. Yun po. Pero magpapatuloy pa rin to. Sa August, titingnan natin, kakusapin ko si Ate La kung paano yung magiging takbo nitong healing discipleship. Yun. Amen. Maraming salamat. Yarby, Ate Lara. ako. Sige, next. Yarby, ako may tanong. Ayan. Okay. Thank you. Yarby, ako may tanong ako. Sige Hindi po. lang ako maka-open kasi wala sila camera ko eh. Okay Kuya lang. Paul yan, si Kuya Paul. Sige po. Ano na? Kuya Paul, nakikinig siya eh. Nakikinig si Kuya Paul. Nandito katabi ko. O baka gusto niyo din magtanong mamaya. Ikaw muna, Ate Tin. Yung sa bulag, Kuya Arby, yung pinanganak ng bulag, Okay. Jan 9. di ba sinasabi mo nung na hindi kailanman gagamitin ng Diyos yung sitwasyon na yung para papurihan siya. Tama ba ako? Yes. Tama. Tapos, hindi nagmumula sa Diyos naman talaga ang sakit. Tama. Pero ano kaya yung sa ganun, yung, di ba pinanganak siyang bulag? Di ba sabi nga, ang Diyos, sa sinapupunan pa lang, alam na niya kung ano ang buhay mo. Ngayon, alam na ng Diyos yung kalagayan niya na bulag siya. Ano ba yun? Kasi, natin din na alam ng Diyos na bulag siya. Kasi ginamit siya ng Diyos para, di ba sinasabi nga doon, para mahayag ang kanyang kapangyarihan. Oo. Kasi kung kalooban ng Diyos na hindi siya mabulag, hindi siya bulag ipanganak, pwede rin. Pero kaya yung portion na yun na talagang sa plan ng Diyos na kailangan talagang bulag siya. Para, yun nga, pagdating niya, mapagaling niya. Yung mahayag ang kanyang kapangyarihan. Ayan. Thank you, Ate Yun. Tin. Maraming pong salamat. Ate Agnes and Ate Linda, mayroon po ba kayong may sasagot sa tanong ni Ate Tin? Sagot. Ako, Arby, may tatanong ko regarding kay Job. Sige po. Wait lang po. Sagutin lang po natin to and then susunod si Kuya Bernie. Ate Linda, mayroon kayong Okay, sasagot sige. sa tanong ni Ate Tin? Ending kasi ang tanong ko eh. Naging tanong niyo po. So, nagtanong ang panelist. Okay. Si Ate Agnes. Sige. Ako, ang faith ko rin talaga ay hindi nagkakalooban Diyos ng karamdaman. Yung ipinanganak na bulag, hindi ko alam kung sometimes kasi meron tayong sa genes natin na
na alam mo yon yung minsan 'di ba may pinapanganak na hindi siya kumpleto o may something sa kanya, Mhm. which is naniniwala akong hindi yun ang gusto ng Diyos na lumabas siya ng hindi kumpleto. Mm. Pero minsan nangyayari talaga sa mga genes na gano'n yung nagiging resulta. Pero ang kabutihan Ate sa ating Agnes, Diyos, Ate Agnes, wait lang oh, po. Ate Jazz, Ba't ang pwede ingay? magpa-mute? Ayan, ha? Ate Jazz, pwede magpa-mute. Mag-mute. Sa Ate Jazz ka nanggagaling yung sound. Ate Jazz. Ayan, okay, Nakamute na Okay, siya. continue po. okay, okay. Kaya, ah, ang 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 aking ano diyan, yung katulad nga nung sinasabi na ang kalooban lang talaga ng Diyos na maayos tayo. Mm. Ngayon, kung dumarating ang ganong sitwasyon sa buhay, katulad nung nangyari na pinanganak siyang bulag, hindi ibig sabihin na walang kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Pero kasi ang Diyos, hindi din siya basta papasok sa buhay mo nang hindi mo pinapahintulutan. Kaya kahit sa oras na yon, kung yung nung lumapit yung bulag 'di ba sa kanya, binigay niya yung kagalingan, hiningi sa kanya, nanalig sa kanya, pinagkaloob niya, yun ang gusto niya. Kaya naman siya nasa buhay natin ngayon eh. Lahat ng concern natin sa buhay, gusto niya tayong sagutin, gusto niya tayong mapabuti. Pero palagi natin dapat di makakalimutan, talagang may kaaway na lahat ng pamamaraan para magalit tayo sa Diyos, malayo tayo sa Diyos, masira ang buhay natin, gagawin niya yon. At kahit yung pambubulag na na bakit wala siyang ginawa, alam naman niya na nasa tiyan. Pero dapat nating maintindihan na may free will, may decision. Hindi pwede siyang mag-interfere kasi pinagkatiwala niya sa atin, di ba? Ginawa tayong tagapamahala. May free will tayo. Gusto mo ba? Tatanggapin mo ba? Pahihintulutan mo ba? So yung decision kasi nasa atin. Hindi basta papasok ang Diyos, kundi ano siya, hindi siya katulad ng diablo, papasukin ng isip mo para lasunin ka, nanakawan ng buhay mo para masira. Si Lord hindi. Lagi siyang merong, gentleman nga siya, lagi siyang merong pag-as sa Salamat, atin. Ate Kaya Lynn. yun yung Salamat, Ate aking, Agnes. Meron na lang po tayong 8 minutes. sorry, Pagpatuloy po Kuya natin kay tagal. Arvin, Ate Kuya Arvin, Kuya Arvin, hindi kaya yung, di ba, sa pasimula, nilikha tayo ng Diyos, ang lahat ng tao, pati yung mga bagay, ng perpekto. Yes. Walang mali, talagang walang mali, perfect nga eh. Yes po. Dahil nung pumasok ang kasalanan, hindi ba yun ang kumbaga sa, Yes. yun ang, doon nagsimula eh. Mm-mm. Nandito pa tayo sa mundo, wala pa tayo sa langit. Kasi babalik nga tayo sa langit na walang karamdaman, walang luha, walang nagpis. Mm. Pero naman, hanggat nandito tayo sa mundo, yun ang bunga Opo. ng pagkakasala, di ba? Okay. Na kaya minsan sinasabi ng Diyos para mapapurihan siya, para malaman ng tao na kung may sakit ka man na hindi niya gusto, pero meron kang may kapangyarihan Diyos para ipakilala niya na hindi sa akin galing yan at kaya kong pagalingin Amen. yan. Kasi Amen. kasama na rin yung para mapapurihan siya. Yun. Salamat Kuya Noel sa karagdagan po. Yan po yung Amen. din yung sasagot ko kasi po Ate Tin, kailangan natin maunawaan, mayroon pong topic dyan about sa origin of sin. Kasi sa origin of sin po, pag-aaralan na natin na ang sickness ay kasamang na-unleash nung ang kasalanan ay pumasok. Yun po yung unang point dyan. Pangalawa, sa sovereignty of God. Yan po yung topic dyan. That God did, even He is sovereign, meron tayong responsibility as a human. Hindi niya mina-microwave at hindi niya pinepredestine yung mga taong may sakit. Maliwanag po yun na pinoint ni Ate Agnes. So, kahit ang Diyos ay sovereign, mula pa sa sinapupunan ng tiyan nung batang ay ng kanyang ina, ang sinasabi dito na kasi tinanong din po ng mga alagad, bakit daw nagkaganon yung yung batang yon. Ang sabi ng Diyos, hindi yung magulang niya or siya ang nagkasala, pero sa pamagitan nun, maihahayag
ang gawa ng Diyos. Kumbaga, madi-differentiate natin kung ano yung gawa ng Diyos at ano ang gawa at kung ano ang hindi gawa ng Diyos. Yan pong pag-aaral na yan papasok po sa sovereignty at saka sa origin of sin. So, ang maikling lang pong sagot dyan, hindi po minamicrowave ng Diyos, hindi niya minamicromanage ang mga tao. Again, God is sovereign, but we have a human responsibility. Maaring dun sa genes, sa pagbubuntis nung nanay niya, or maaring, kasi di ba ngayon, sa mga tao ngayon, mayroong mga iniinom. Kaya minsan yung bata paglabas, kung ano-ano yung form ng bata. Pero again, kahit sinasabi ng Bible na mula sa sinapupunan ng tiyan ng iyong ina, ay ikaw ay inano na ng Panginoon. Pero katulad nung pinopoint ni Kuya Noel, hindi po ang Diyos nagma-micromanage sa atin sa ating mga kalagayan. Medyo mahirap pong ipaliwanag po yan, pero pupunta po tayo doon sa sovereignty at sa origin of sin pag pinag-aralan natin yan. Next question, Kuya Bernie. Kuya Bernie. Nakamute po ata kayo? Oo. Regarding lang kay Job, di ba, nakausap ng Diyos yung si Satan Opo. na itong anak ko na mabuti, ito. Ang sabi niya, bigyan mo lang siya ng sakit o saktan mo lang, wag mo lang siya papatayin. Parang ano yung pananaw mo doon? Good question. Yun po. So, yun. Salamat, Kuya Bernie. During the Old Testament po, ang karamdaman ay tuloy-tuloy na, ang karamdaman ay nagiging open door ng kaaway. Ang kasalanan ay nagiging open door ng kaaway para ibigyan ang sakit ang mga tao. Pero sa kalagayan ni Job, wala po siyang, kung makikita niyo po doon, parang wala siyang kasalanan, di ba? Kasi tuwing naghahandog siya, inaalala niya kung siya ba ay nagkasala o nagkasala yung kanyang mga anak. Di ba po, hinahandugan niya. Yung hinahandugan niya ang Diyos para daw, yung parang paglilinis sa harapan ng Diyos. Yun. Pero kailangan po nating maunawaan na iba pong nag-ooperate ang Old Testament sa New Testament. Wala na po tayo sa Old Testament, tayo ay nasa New Testament na. Kaya sinasabi na we have a better promises with a better, we are in a better covenant with the better promises. Pero dun sa case ni Job, kailangan natin maunawaan again doon na ang sinasabi ng Diyos, kasi hindi natin nakita yung spiritual realm yung pag-uusap ng Diyos at ni Satan. Di ba po? Kasi nabasa ko po din yon yung sinasabi doon na pinahintulutan ng Diyos yung word na sinasabi nila doon at tawag dito, ang sinabi niya, wag mo lang papatayin ang lingkod ko. Di ba maliwanag na sinabi doon? Pero sa kahuli-hulian ng mga sulat ni Job, makikita nyo po doon na si Job ay nagsisi din. Kasi kahit siya ay naghahandog, nakita niya na ang tao may likas na kasalanan na talaga. Hindi siya yung parang nagiging self-righteousness sa harapan ng Diyos. Kundi sa harapan ng Diyos, kinilala niya na mayroon din siyang kakulangan. Mayroon din siyang, yung parang pagpapakumbaba niya po. Yun. Pero medyo mahirap pong ipaliwanag yung nangyari kay Job kasi wala po, kumbaga para siyang nagko-contradict doon sa sinasabi natin. Pero ang maliwanag lang po sa akin, magkaiba ang Old Testament na nag-ooperate at magkaiba ang New Testament na nag-ooperate. During the Old Testament, wala pang protection ang mga tao sa ibinibigay ng dyablo. Tanging yung mga naglilingkod lang sa Panginoon. Pero makita natin na sa New Testament, hindi na maaaring pasukan ng dyablo ang taong nananalig sa Diyos. O kumbaga, ano man ang ibato ng dyablo, karamdaman sa tao, hindi niya po pwedeng gawin yon nang hindi muna humaharap sa paghahandog na ginawa ng Panginoong Jesus. Kasi yung blood ni Jesus ang nagpo-protect sa ating mga manampalataya. Ayun po. Papasok din po yan sa mga susunod nating pag-aralan about sa sovereignty of God. Thank you, Kuya Bernie. Thank you. Isang question na lang po, hindi nagkapatuloy na tayo sa prayer natin. Ako, Kuya RB. Sige, Nanay Lisa. Bakit yung, di ba, sabi mo yung, ang mga sakit hindi kalooban ng Diyos yun. Opo. Pero pag nasa iyo na yung sakit, halimbawa yung mga cancer, yung mga
bakit sinasabi nila ang pagsubok lang yan? Samantalang yung pananampalataya mo na kay Lord. Mm-mm. Tapos nahihirapan ka ng magpagamot, nahihirapan ka ng gumaling o ano. Siyempre, yung pananampalataya mo na kay Lord na rin na ikaw yung gagaling para sa pamamagitan niya. Pero bakit sinasabing pagsubok pa rin yun? Ayan, maraming salamat Nanay Lisa. Pero yun po, kailangan natin maunawaan na kailan pong ma-erase sa atin yung ganong pag-iisip na ang karamdaman ay ginagamit ng Diyos na pagsubok kasi wala pong sinasabing direktang ganon sa Bible. So kung yan po ay maling katuruan, kailangan nang ma-erase sa isip natin yan. Ang maganda pong iposisyon natin na kahit tayo ay, I mean, kasi, di ba tayo, halimbawa, marami kasi pinanggagalingan ang sakit eh. For example, yung mga kinakain natin, yung way of living natin, yung kung paano tayo namumuhay, at minsan, parang inaano natin na, Lord, binigyan mo siguro ako ng pagsubok ay nakaramdaman para ako'y subukin. Di ba ganun minsan Ayun yung nga naiisip natin. Pero kailangan mong maunawaan, halimbawa, humaharap ka sa pagkain na puro lechon at puro matataba. Tapos ipagpipray mo na, Lord, bless this food para maging kalakasan sa aking buhay. Di ba parang contradict yung paniniwala mo kasi kung pinaniniwalaan mo na ang Diyos ay nagpapagaling, dapat mo ding ingatan yung mga kinakain mo, yung mga pumapasok Sabi sa niya, katawan mo. templo tayo ng Diyos. Hindi ka Tama. haharap sa hapagkainan na sobrang daming pagkain at may mga lechon at kung ano pang mga kolesterol at ipagpipray mo na Wala mong i-bless ng bawal. Diyos yun. Kailangan ikaw din ipag-pray mo na, Lord, bigyan mo ako ng self-control para kainin ko lang yung dapat kong kainin at hindi ko kainin yung mga hindi ko dapat kainin. Pero again, hindi po ang Diyos Yung part nagbibigay na ng din, ano. karamdaman sa tao para ang tao ay subukin. Papasok po yun sa sovereignty of God. Kailangan natin maunawaan that God is sovereign, pero tayo ay merong responsibility as human. Ayun po. So, alam ko po marami pa kayong mga tanong at marami pa kayong gustong sabihin. Ate Agnes, Ate Linda, meron po ba kayo idadagdag bago tayo magpatuloy? Ate Agnes? Ate Linda? No po. Wala naman na po. Malinaw naman po ang lahat. Malinaw po ang lahat. Si Marami Ate po. Agnes, karagdagan po, Nakamute si Agnes. nakamute daw po. Pahabol daw si Kuya Paul. Sige, si Paul na. Sige, si Kuya Paul Ayan, po. si Paul daw. May maingay. Si Kuya Bern. Kuya Bern. Kaya sandali. Ernie, mute mo. Okay. Kuya Paul, Magandang umaga mga kapatid. magandang umaga Good din sa morning iyo, Kuya po. Paul. Kala ko mananahimik ka lang hanggang dulo. Kaya nga po, pahuli-huli pa. Pero alam ko hindi mo kaya yan. Sige, tuloy. Kuya Paul, ang tanong ko ba yan ay para sa mga ninang? Tama ka na, Ninang. Isang poging umaga sa iyo, Paul. Hello po. Magandang umaga. So, sa totoo lang, mga kapatid, talagang dapat wala na tayong pag-uusapan na ang Diyos, galing sa Diyos ang karamdaman. Talagang totally naman, talaga ang Diyos ay hindi nagbibigay ng karamdaman. At ang binibigay ng Diyos ay kagalingan naman at kaayusan ng ating physical na pakatawan at spiritual na buhay. So, ito na po ang realidad na dapat natin panghawakan. Pero sa kabilang banda, nakita natin naman talaga na sa Old Testament, marami pong pinagaling ang ating Panginoong Hesus. At kahit po sa nung panahon na wala na po siya, hanggang sa mga apostol at hanggang sa mga Kristiyano po ngayon, ay marami po mga patotoo na talaga naman ang Diyos ay nakakapagpagaling sa pamamagitan ng mga apostol at mga manampalataya ngayon. Amen. At napakagandang balita po ito. Pero sa ano naman po, sa kabilang banda po ulit, tayo po na dinidisciple ng Diyos tungkol sa kagalingan, marami po din talaga tayo na-encounter na hindi gumagaling and worst scenario ay namamatay. Ngayon po, bilang disciple po ng Diyos, no, gusto ko po marinig ang ng mga panel natin kung ano po ang magiging one stand natin o pwede nating gamiting
pang comfort o pang ano sa mga tao na nakikita natin, o doon na tayo sa worst scenario na hindi gumaling, namatay. Kristiyano man, una sa hindi Kristiyano at pangalawa sa Kristiyano. Kasi kahit Kristiyano, alam naman natin talaga na hindi po naman ganun kadali ang mawalan ng mahal sa buhay. So, ano po ang pwede nating anuhin dito sa hindi Kristiyano na namatayan at sa Kristiyano na namatayan na ang mapaparamdam natin sa kanila is nararamdaman namin, naiintindihan namin yung lungkot nyo, yung ano mo, pero ito yung sa Diyos. Parang gano'n naman ano. Gano'n din sa manampalataya. Na nararamdaman namin, huwag mong isipin na hindi namin nararamdaman yung kalungkutan mo, pero kasi usually ganito ang nangyayari dyan eh. Pag may namatayan, ang nangyayari, ang sinasabi natin, huwag kang mag-alala. Nasa piling na siya ng Diyos. Madaling sabihin. Pag manampalataya po, di ba? Oo, sa manampalataya yun. Pero sa hindi Kristiyano, hindi siya nagagamit din yung mga ganyang Salita. salita, pampalubag loob doon sa Sa namatayan. namatayan. Sinasabi, kahit hindi Kristiyano, sinasabi, di ba, pag nakikiramay tayo. Opo, gano'n nga po. Kaya nga maganda rin po na magkaroon tayo ng ano dito, kahit sa mabilisan lang o sa buod lang na sagot, ano ang pwede nating ibigay o sabihin o ibang comfort sa hindi Kristiyano at sa Kristiyano. Yun lang po. Salamat Kuya Paul sa ating mga ninang. Sagot po, ano daw pong magandang positioning? Alam mo kapatid, no, kapraso lang, ako lagi kong pinaniniwalaan kalooban yun ng Diyos. At wala tayong pakialam kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi natin alam. Alam natin kung sa kabutihan o sa ano pa ang dahilan niya. Basta yun, sabi nga kumbaga sa putik, napapakialam mo kung itong gusto kong gawing hugis. Wala kang pakialam kasi ginawa nga lang niya tayo. Para maglubag yung loob mo, di natin yung kalooban, ayaw natin, pero yung kalooban niya ng Diyos. Salamat Kuya Noel. Si Ate Agnes and Ate Linda po, ano po ang maganda daw na positioning kapag tayo nagko-comfort sa mga believers and non-believers? Baka po nakamute kayo, magsalita na kayo. Yan. Go. Usually kasi pag ganun mga may sakit at namatay, di ba lagi natin sinasabi na yung katulad nga ang sabi ni Paul na nasa piling na siya ng Panginoon, wala na siyang mararanasang pain, wala nang paghihirap. Di ba yun yung madalas nating sinasabi, kaya pag naririnig naman ng iba, pinang-comfort natin yung mga ganung salita. Ayun, katulad nga rin ng sabi ni Kuya, kasi nga, habang nagsasabi si Paul, naiisip ko si Ate Arlene no? Pares tayo, Ate Linda. Bakit nga si Ate Arlene hindi gumaling? Kaya nga, meron talagang, eto sa personal ko lang na na may dahilan talaga ang Panginoon kasi sa pagkapanaw naman ni Ate Arlene, maraming naganap na na mas umokay. Kahit sa buhay natin na mas umokay na yung mga ganon. Kaya may purpose talaga din ang Diyos kung bakit may mga ganong pangyayari na talagang hindi na lubusang gumagaling kahit ipinag-pray na natin. Talagang kinukuha na siya ni Lord. Ganon. Salamat Ate Linda. Si Ate Agnes po. Ate Ags, nakamute ka po ba? Nakamute. Pwede po sumagot. O yan si Ate Dolly. Ate Darling.
Opo, kasi pinag-usapan po namin ni Gina yan last week, pinag-usapan nga po namin bakit si Ate Arlene namatay, bakit si Ate Arlene hindi gumaling samantalang ang laki na ng laklak ng faith niya. Kasi sagot namin kahit nagpe-pray tayo, kumbaga sa libro, hanggang doon lang ang page niya, hanggang doon lang ang buhay niya. Kasi lahat tayo may limitasyon. Hindi natin pwedeng tanongin ng Diyos na ang laki naman ng faith niya, nagpe-pray tayo. Kasi daluyan lang tayo, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Kaya ang edad ni Ate Ernest 60, hanggang doon lang po talaga ang buhay niya. Yun na po ang talaga ang time niya. Yun po ang inano ko kila Gina po last week. Salamat, Ate Dolly. Ate Agnes? Kaya ang tinatanong natin, Yung Paano pang-comfort. ba i-comfort sa mga believers and non-believers? Yun lang po ang question. actual yung may sakit siya, hindi naman yung namatayan, hindi. Parang yung namatayan po ata yung sinasabi. Parang yung namatayan. Namatayan po. Yung mga naiwan na. Yung pwede mong sabihin dun sa na may katotohanan. Oo, yun. Paano mo i-comfort yung pamilya ng namatayan? Opo. Ganon. Yun ba? Opo. Kaya hindi sa healing to. Doon sa mga May connect naiw. pa rin po siya sa healing. Halimbawa nga, May connect, oo, karamdaman, bakit tapos hindi namatay, gumaling? parang ganon. Ayan. Siguro doon sa mga believer, kasi naman tayo, kung tayo mananampalataya, meron tayong pagdating sa Diyos, may pangunawa na tayo tungkol doon. 'Di ba? Kaya naman nasasabi natin o kahit sa kanila na yun naman yung truth na kung mananampalataya tayo, talaga namang itong katawan natin dito limited lang, lahat naman talaga Share naman ng mawawala. maayos. At saka talagang ang Diyos makakasama natin, magkikita ulit tayo. Totoo, 'di ba magkikita ulit tayo? Amen. Ito pansamantala, pero yung pagkikita natin sa susunod na nakaharian ng Diyos, talagang lifetime at wala nang talagang karamdaman, wala nang kasalanan, napakagandang inilaan ng Diyos, binayaran niya ng buhay niya yun, para iyon yung life na talagang ma-experience natin. Siyempre, hindi naman natin i-invalid yung nararamdaman nilang pain dahil masakit mawala ng sa buhay. Oo, pero katulad nga ng sinasabi ni Pablo, paano natin in-empower, in-encourage yung bawat isa sa truth na ito talaga yung truth na magaganap, na inilaan ng Diyos sa atin. Tapos siguro sa hindi mananampalataya, kasi doon sa wala naman talaga tayong kasiguraduhan sa kalagayan ng taong namatay, or ang pag naman talaga tayo nakikiramay, ang ina-address na natin yung mga taong buhay. Kasi sa namatay, wala naman na talaga tayong magagawa. Pero yun, siguro isang bagay na ang maganda doon sa comfort na syempre mabuti si Lord dahil kasi importante sa nakikiramay, medyo meron tayong alam sa background na nung namatay. Kaya parang naipaparamdam natin doon sa na, 'di ba mabuti ang Diyos, yung mga moment na pinahiram yung mahal nila sa buhay. 'Di ba yung mga bagay na pwede mong maalaala na kabutihan ng Diyos, 'di ba? Yung parang naipo-focus mo lang sila doon sa magagandang Wait lang, bagay. Nanay Bio, may pa-mute po. Nanay ko pala yan, ha? Ano ba ako? Si Ang nanay. lakas, tumutunog yung mga mo. Yan. Okay, Ate Ans. Parang ganun na Akala ko nakamute ako. kasi sa mga hindi pamananampalataya, yun yung focus natin sa kanila, mawin natin sila kay Lord. Magandang parang opportunity yon na pag naramdaman nila yung love, yung totoong compassion, pwede mo kasing balikan yon para maano mo yon, para ma-introduce mo si Lord sa kanila. Kaya talagang sa hindi manampalataya, yung love. Kasi wala na tayo talagang magagawa sa namatay. Pero sa kanilang mga buhay, pwede tayong maka-entry sa kanilang buhay.
Tsaka naniniwala naman ako na sa oras na yon ang espiritu turuan talaga tayo. Kaya Yes. maganda rin talaga na sa bawat pakikiramay natin, ready tayo spiritually na pumupunta tayo doon na hindi lang yung natin na eto makapag-service, hindi kasi yung flow, hindi yung gawain eh. Kung paano ang Diyos makapag-communicate, Ministry. makadaloy, makapag-ministry, kasi representante tayo ng Panginoon. Kaya yung talagang paging open, katulad ni Felipe. Naalala ko na naman si Felipe Paul. Di ba? Salamat, Ate Agnes. Ate Handa, Jazz, yan bago lang. naka-raise ng hen, Oh, meron ka ang bang galing sabihin may o ganun Sa na. akin lang, yung suggestion ko lang, kasi napansin ko na siguro kaya yung tinatanong ni Kuya Paul, para, ewan ko parang merong kulang kasi Mm. na tayo bilang manampalataya. Parang kasing, para sa akin, pananagutan din natin syempre sila, di ba? So, napapansin ko din na minsan kasi kahit na tayo na manampalataya, nagsasalita tayo nun, tapos na. Parang kailangan din natin ma-equip na habang nakikiramay tayo, kailangan din may bala tayong ibibigay sa kanila na mag-make tayo ng time na para maintindihan nila yung kalooban talaga ng Diyos. Kasi pag sinabi mo yon, hindi lang naman dapat hanggang doon lang yung pakikiramay mo. Parang ganun ba? Kailangan mong i-open yung mind nila sa mga ginagawa ng Diyos at talagang sa Diyos lang. Yun lang para sa akin. Salamat, Ate Jazz. Pasensya na po, hindi na po Agree. natin i-entertain yung mga susunod po kasi para makapagpatuloy na tayo dahil 9 na. Bigyan na lang natin po ng Okay. masusunod itong part 2 na po na ito. May nagsalita ba? Hindi sa akin, RD, may additional lang, sandali lang, yung ko. Yung tanong na yan, yung kagaya ni Paul na tinanong, na-encounter ko yan. Mm-mm. Sa pastor namin dito sa City Hall at kay Pastor Jeff, yung pinapanood ko kay Ted Filon, Sa Victory. parehas ang tanong. Oo, parehas ang tanong nila. Bakit daw yung pinalalangin nila hindi gumaling at namatay? Mm. Pero para yung sagot ng pastor eh. Sabi niya, wala akong direktang isasagot dyan. Hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. Siguro baka pagka nasa langit na tayo, doon natin malalaman ang sagot. Yun ang parang sagot ng pastor. Salamat. Oo, yun, May point po. yun ang sinagot ng pastor. Matagagal ng pastor yun pero hindi lang direktang sinagot. Ganun ang sagot nila parehas. Ayan. Yun, ganun. Salamat, Kuya Bernie. So maraming pong salamat sa Okay. pag-attend po dito sa panel discussion. Maikli na lang po para magpatuloy na tayo. Siguro, sa tanong ni Kuya Paul, wala akong maibibigay na method or yung parang tamang way how to say it. Kasi yung yung hindi yung mali yung sasabihin mo yung paano mo tawag dito, paano mo ipoposition yung mga sasabihin mo na makakapag-ministry doon sa mga tao. So I think si Ate Agnes nagbigay na siya ng mga points doon. Pero, but then again, kailangan talaga natin ipag-pray yung ating puso bilang nagmi-minister at yung mga tao na pagmiministeryuhan natin para pagharap natin sa kanila, ready tayo o kahit hindi man tayo ready, sa oras na yon, sabi nga ng scriptures, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng tamang salita na kakailanganin nyo para makapag-ministry doon sa mga tao. It's either doon sa side ng manampalataya na o doon sa side ng hindi manampalataya. Pero magandang pinoint ni Kuya Paul kapag hindi manampalataya po, hindi natin alam yung background o hindi tayo aware doon. Kasi maaring hindi siya manampalataya sa pagkakilala natin. Pero maaring during dong sick bed niya o maaring doon sa part na siya ay mawawala na, maaring doon tinanggap niya ang Panginoon. Hindi mo kasi masasabi Pero kung hindi ka sure na hindi siya manampalataya, kung maaari, wag mo nang sabihin doon sa pamilya niya na nasa piling na siya ng Panginoon. Kasi, kumbaga, tayo ay magkukuro-kuro pa kung nasaan ba talaga siya. 'Di ba? Pero ang magandang i-point out doon is mag-ministry ka doon sa mga buhay pa, doon sa mga naulila niya. Ang Diyos ang magtuturo sa atin kasi the Lord trains nga tayo. Pero Lagay mo sa lamesa sa iklog. yung words na gagamitin natin
ipanalangin natin na makapag-ministry pa rin sa kanila. It's either manampalataya sila or hindi manampalataya. Yung mga naiwan po. Yun. Kaya marami pong salamat. Tayo po ay magpatuloy na sa ating prayer. Pasensya na po na naging 50 minutes tayo. Pero I hope na tayo ay nakapagpaliwanagan at tayo po ay magpapatuloy dito sa mga susunod na kabanata o sa mga susunod na buwan. Marami pong salamat at tayo po ay manalangin na para sa healing. Tayo po ay mag-pray. Yun. Sa mga healing request, nandito na po. Habang akin pong idinideklara ang kagalingan ng ating mga kapatid, tayo po ay makiisa sa panalangin katulad po nung sinasabi sa Matthew 18 na kailangan lang may 2 o 3 na nagkakaisa sa pangalan ng Panginoon at ang Panginoon paano niya bubuksan ang langit katulad nung sinasabi na ang susi ng kaharian ng Diyos ang kanyang ipinagkatiwala sa mga manampalataya na magbawal at magpahintulot. Kaya habang aking dinideklara yung kagalingan sa ating mga kapatid, tayo po ay makiisa sa panalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, for the healing of our body, Panginoon, kahit sa kaliwanagan, Lord, that sickness, disease, Panginoon, hindi ito'y nagmula sa iyo, Panginoon. And right now, O God, we declare healing, Panginoon, kay Baby Austin, O Lord, sa kanyang Amen. insema. In Jesus' name, any issue, Amen, Panginoon, Lord. sa kanyang Lord. skin, we rebuke it, we refuse to have it, Jesus' name. Panginoon. At kahit yung parents niya, Panginoon, na may authority sa kanya, Panginoon, yung palagi dinideklara, Panginoon, that healing of the skin, Panginoon, yun ay kanyang mararanasan, Panginoon. We pray, Amen, God, Lord. kahit sa pamamaga, Panginoon, ng paa at kirot, Panginoon, ni Ate Lala, O God, in Jesus' Amen. name, Lord, Jesus' any name. nerves na Jesus' name, Lord. natamaan, any part ng joints na Declare healing, Lord. nag-malfunction, we declare your healing, Panginoon, pain be gone out in Jesus' name, and Amen. Amen. we declare We the full rebuke, Lord. restoration of Amen, the Lord. body of Ate Lala. We pray, Amen. Yes, Panginoon, kahit Lord. kay Kuya Hildo, Panginoon, sa pamilya ni Amen, Ate Lord. Jesus' name, Lord. Chi, Panginoon, sa Chi. kanyang tatay, Panginoon. Salamat, Lord, na Yes, kahit Lord. yung bato sa pantog, Panginoon, kaya mo itong durugin, Panginoon. Yes, Kahit Jesus' walang name. Jesus' gamot, Amen, Lord. Panginoon, in name. Jesus' name, Jesus' name. Yes, Panginoon, na ito Jesus' ay name, Lord. nakikita namin in our spirit, Panginoon, that you can break, Amen. Amen. Amen, Panginoon, Lord. any kind of Hallelujah. kidney stones, Panginoon, any Mm. kind of Mm. stone, Panginoon, na nasa kanyang bato, nasa kanyang katawan, Panginoon, ito'y Amen, Lord. madurog in Jesus' name. And Amen. we declare Amen. the restoration, Panginoon, ng kanyang pantog in Yes, Jesus' Lord. name. Hallelujah, Amen, Lord. We Lord. pray, God, Jesus' for name. even for Ate Selly, Panginoon, Amen, sa Lord. kanyang tita, Panginoon, kapatid, Panginoon, ng kanyang nanay, O God, si Tita Noemi, Panginoon, yung lubos na Jesus' name, Lord. karamdaman, Panginoon, sa Amen. kanyang karamdaman, Panginoon, lubos na kagalingan sa kanyang Lord. karamdaman, Panginoon. Amen. We We speak, Lord, declare you, healing, Jesus. restoration, We Panginoon, speak your name, kahit O hindi God. pa namin alam yung Hallelujah, nararanasan Lord. mismo, Panginoon. But Lord, hindi ka limited ng time, ng Dalangin space, namin. Panginoon. You can Kalusugan, Amen. heal Lord, them na all, Yes, Lord, matunaw, in Lord. madurog Jesus' sa name. kanyang katawan. In Hallelujah, Lord. Jesus' We name. pray, Panginoon, kahit Yes. sa Hallelujah, Lord. paa, Panginoon, at kagalingan ni Ate Selly, Panginoon, yung kirot, Yes, at kahit yung Lord. pagnormal, Panginoon, ng hemoglobin, Panginoon, in Yes, Jesus' name. Lord. Sino man may Amen. In problema, In Jesus' Jesus' Panginoon, name, sa Lord. name. We cholesterol, sa declare blood you pressure, healing, Panginoon, low Panginoon. pressure, O Hallelujah. God, be Jesus' back name, to O God. normal in Jesus' name. I Lord, praise we you, pray, Lord. Panginoon, kahit kay Nanay Lisa, Hallelujah. Panginoon, sa kanyang mga Amen, tuhod Lord. na kanyang iniinda, Panginoon, at Jesus' name, Lord, we speak your name, declare, O God. Panginoon, at kino-confess, Lord, na siya'y makapaglakad ng diretso, Panginoon, nang wala ng Amen. tungkod, Panginoon, Amen. Amen. na Jesus' Amen, Lord. sinunod, name. Panginoon, Hallelujah, of Lord. Nanay Lisa, Panginoon. And right Hallelujah. now, Jesus' right name. Name, here, Lord. right there, Jesus' Panginoon, name. Mm. we speak, Amen. Lord, Hallelujah, na hindi na siya Jesus' name. maglalakad, Panginoon, na may tungkod, Panginoon, kundi kanyang Yes, Amen. makikita, Lord. Panginoon, ang kanyang tuhod, Panginoon, ay yung pinapalakas, Thank Mm. you, Lord. Lord. Even the Amen, bones, Lord. Panginoon, sa sino may problema sa bones, Panginoon, backbones, Lord, any pain in Amen, our O bones, God. Panginoon, Amen, be Jesus, Lord. Lord. healed in Yes, Jesus' name. Lord. Amen. In Hallelujah, Jesus' Amen. Lord. name, Lord, Lord. Amen. from In the top Jesus' of our name. head to the Father, very Lord. sole of our Just. feet, Yes, Panginoon. Lord. In Salamat, Jesus' Amen, O Panginoon, name. dahil God. sa mga prayer warriors Hallelujah. na ito, Panginoon, Yes, Hallelujah, kinakagalingan Lord. mo, Panginoon, ang iyong idinideklara, Panginoon. Hallelujah, Amen. God.
Sama-sama tayo Amen. magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kagalingan sa ating mga katawan. Amen, at sa mga Lord. alam natin Hallelujah, na Lord. nilalaban. Sama-sama po tayo. Amen. Aming Diyos, sama-sama Panginoon, kami kung nagpupuri at ito nagpapasalamat, ay Lord, sa kagalingan, Panginoon, na ipinagkaloob mo. Salamat dahil napagtagumpayan mo na, Lord, ang aming mga karamdaman. Sinama mo nang mamatay ka sa krus, Panginoon. Dinala mo na ang aming mga sakit sa pamagitan ng iyong mga sugat. Kami ay gumaling. Kaya't, Lord, kaya't aming inangkin sa oras na to, aming mga dineclare, Lord, na yung healing, Lord, ay nagaganap, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon. Talagang paano ka talagang malayang kumikilos sa kanila, Panginoon, at ang will mo ang siyang manaig, ang kalooban mo ang maganap, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. At mga biglang yung sinisira namin, Lord, at malaya makadaloy, Lord, ang healing mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dahil, Lord, ang aming mga mahal sa buhay na may sakit, patuloy namin nilalapit sa iyo, Panginoon. Kagalingan mo ang maranasan, kalakasan mo, Panginoon, kahit sa mga